ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Mom. Hello, Mom? Hello, anak. I want to inform you that Sasha will stay there at your condo. Mag-aaral siya at siya na makakasama mo dyan. Sabi niya na ikinagulat ko. I think that's not a good idea. Sabi ko sa kanya. Iniiwasan ko nga ito tapos dito pa talaga sa akin. Anak, please help her. Kawawa naman yung bata. Siya na magiging katulong mo dyan. Vacant naman ang 2 kwarto dyan, di ba? Sabi niya. Okay, Mom. Tanging sabi ko dahil wala naman na ako magagawa pa. Thank you, anak. Love you. Saan niya sa akin? Love you too, Mom. Sagot ko. Natuto ako maglinis ng kondo ko. Gusto ko kasi maging independent kaya umiwalay ako sa parents ko. Binigyan ako ni Dad ng 4 years para gawin ang gusto ko. May natitira na lang akong 3 years sa university. Hindi ko inaasahan na ngayon ang dating niya. Alam ko nagulat siya dahil nag-overreact ako. Ayoko lang din na may mangyari sa kanyang masama. Balak sana ni Max na dito matulog sa kondo ko pero pinauwi ko siya. Daryl, I want to stay here. Max, maybe next time. Okay. Saan dito bago lumabas sa kondo ko? Alam ko na ayaw niya kay Manang. Ramdam ko. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako ng tanging boxer lang ang suot. Hindi ako nagbukas ng ilaw dahil kabisado ko na ang buong kondo ko. Kumuha ako ng tubig at uminom. Nang pabalik na ako, hindi ko inaasahan na lalabas sa Sasha sa room niya at panay ito salita. Ako naman ay tahimik lang hanggang sa nabangga niya ako. Unang hawak pa lang niya sa dibdib ko'y nag-init agad ako. Iba ang hatid ng kamay niya sa katawan ko. Agad na nagre-react ang hindi dapat na mag-react. Nang ma-realize niya na tao ako ay aalis sana ito pero wrong move ako dahil nang hawakan ko siya ay iba ang nahawakan ko. Shit, ang lambot ng dibdib niya. Sabi ko sa isipan ko. Binitawan ko dahil pinaghampas niya ako kaya binuksan ko ang ilaw. Bumungad sa akin ang suot niyang duster at bakat na bakat ang nipples niya. Ako na mismo ang kumuha ng tubig niya. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto ko. Shit, sumakit ang puson ko. Makakatagal kaya ako nang ganito kaming palagi. Napaka-inosente niya at naakit niya ako kahit na mahaba na ang saya na suot niya. Napuyat ako pero maaga pa rin ako nagising kinabukasan. Napabangon ako na may naamoy ako na nasusunog, kaya mabilis akong lumabas para silipin. Nakita ko na nasusunog ang niluluto niya kaya napamura ako at napasigaw. Pinatay ko ang niluluto niya. Nakita ko na natakot siya sa akin kaya lumapit ako para tanungin kung okay lang ba siya. Nag-aalala ako kasi napaso siya. Ginamot ko ito at pinaupo ko lang siya sa upuan. Ako na nagluto ng breakfast namin. Gusto ko matawa dahil nakatulog na ito. Nang magising ito ay sinilip niya ang mga lilinisin pero nalinis ko na kanina. Ayaw niyang sumabay sa akin na kumain. Naintindihan ko naman dahil baka naiilang lang siya. Isinabay ko siya papunta sa university dahil ayoko na mag-commute siya. Mahaba ang pila at alam ko na kailangan niya ng tubig kaya inutusan ko ang bata na nakita ko na ihatid sa kanya. Napangiti ako nang sinabi ng bata sa akin. Salamat daw po Manong na masungit. Sabi sa akin ng bata. Sino nagsabi sa'yo niyan? Si Manang po. Sabi niya sabihin ko daw po sa inyo. Natawan lang ako kaysa ang mainis. Niyaya ko ni Max na mag-lunch kaya pumayag ako. Alam ko na matagal pong matatapos si Manang. Alam ko na bata pa siya pero mas gusto ko na Manang ang itawag sa kanya. Nag-take out din ako ng pagkain para sa kanya. Pauwi na kami pero ayaw niyang sumabay sa amin. Biglang uminit ang ulo ko nang makita ko na hawak ng varsity player ang kamay niya. Kaya bumusi na ako ng malakas pagdaan ko sa harapan nila. Hindi ako mapakali dahil hindi pa siya umuuwi. Nang dumating siya ay nagsungit ako ulit sa kanya. Hindi ko alam pero ayoko na may kausap siyang iba maliban sa akin. Pumasok ito sa silid niya kaya umupo ulit ako sa sofa. Paglabas niya ay dumiretso ito sa kusina. Alam ko na nagugutom na ito. Sinilap ko siya dahil hindi naman siya nagtanong. Nainis ako dahil cup noodles ang kakainin niya. Hindi ako nagpapabili ng ganoon dito sa kondo ko pero may naligaw na isa. Alam ko nahiya siya dahil akala niya pinagbabawalan ko siya. Pero hindi naman yun ang dahilan ko kaya ako nagalit. May binili kasi ako ng pagkain para sa kanya. Mabilis itong umalis sa kusina. Ako na may inayos ang pagkain at dinala ko sa kwarto niya. Nakadapa ito at naririnig ko ang pang-iyak niya. Pinaluwanag ko sa kanya ang dahilan. Iniwan ko siya para makakain siya ng maayos. Paglabas ko sa pintuan niya. Shit! What is happening to me? Ako ang boss dito pero bakit siyang pinagsasabihan ko?
Nagsasalita ako ng pabulong. Pumasok na lang ako sa room ko at tinawagan ng mga kaibigan ko na mag-bar kami mamayang gabi. Nalilito na ako sa sarili ko ngayon. Ano bang nangyayari sa akin? Sasha's POV. Lumabas ako nang matapos akong kumain. Dala ko yung tray papunta sa kusina. Nagugas ako at naglinis na rin sa kusina. Nang matapos ako, sa living room naman ako naglinis. Aminado ako na sa paglilinis ako sanay at hindi sa pagluluto. Kaya nahihiya ako kay senyorito. Ako ang katulong pero siya ang nagluluto. Gabi na pero hindi pa lumalabas si Manong. Tinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto niya. Fresh na fresh ito at bagong ligo. Mukhang may lakad. Diretso lang ito lumabas. Kung sabagay, bakit naman siya magpapaalam sa akin? Pagkatapos ko'y umupo ako sa sahig at nagbukas ng TV dahil gusto kong manood. Hindi na rin ako kumain dahil hindi naman ako nagugutom. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagulat lang ako na may pumasok at ang ingay at nang idilat ko ang mata ko ay bumungad sa akin si Manong na may kahalikan ng babae at hindi si Max. Napayoko ako dahil ayokong makita. Kainis naman si Manong. Ang landi. Bakit ba hindi sila pumasok sa kwarto? Tumayo na ako para mag-exit nang napatigil sila at tumingin sa akin. Ngumiti ako sa kanila. Sorry po. Pasok na po ako sa silid ko. Ipagpatuloy niyo lang pong ginagawa niyo. Bye. Sabi ko sabay takbong papunta sa silid ko. Pero ang malas naman dahil nailaw ko. Pinagampas ko na yung pinto sa inis ko. Tigilan mo na yan, Manong, at baka mabalian ka pa. Sabi ni Manong sa likuran ko. Napaigtad ako nang sumagi ang braso niya sa braso ko. Kinabahan pa ako. Yan pala ibubuksan lang niya ang kwarto ko. Nararamdaman ko ang hininga niya sa bato ko dahil nakayuko siya hanggang sa lumapat ang labi niya sa balat ko. Para kong napaso sa pagdampi niya. Senyorito, ano pang ginagawa niyo? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumasagot sa akin. Senyorito. Tawag ko pero hindi siya sumasagot. Hindi rin siya gumagalaw. Hala, senyorito, bakit kinatulog? Paano na yung kasama niyo? Tanong ko sa kanya kahit alam ko na tulog siya. Ang bigat niya. Ang tangkad ba naman na lalaki? Lumingon ako pero wala na doon yung babaeng kasama niya. Bakit hindi ko namalayan na wala na siya? Bigat mo naman, Mano. Reklamo ko kasi alam ko na hindi niya ako naririnig. Kahit hirap na hirap akong dalhin siya sa kwarto niya ay nakaraos naman ako. Pinahiga ko siya sa kama niya. Pagkatapos ay inalis ko ang sapatos niya. Kinumutan ko siya bago ako lumabas. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama ko dahil nananakit ata ang balikat at likod ko. Si Manong talaga. Nagdala pa ng babae pero natulog lang. Wala sa sariling bulalas ko. Ipinikit ko ang mata ko para matulog na. Kinabukasan ay maaga ulit akong gigising. Susubukan ko ulit magluto. Gusto ko matuto na magluto ng mga simpleng pagkain. Wala akong cellphone na pwedeng gamitin para makapanood online. Siguro itlog na lang ang iluluto ko at nagsaing ako. Nagulat pa ako nang napatingin ako sa pintuan dahil nakatayo doon si senyorito. Good morning po, senyorito. Bati ko sa kanya. Morning. Sagot niya sa akin bago pumunta sa dispenser para kumuha ng tubig. Nagbukas ito ng ref at kumuha ng mga sangkap. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Parang nahihiya talaga ako dahil siya dapat ang ipinagluluto ko. Tumabi ako sa kanya kasi gusto kong manood kung paano siyang magluto. Alam ko na napapansin niya ako kaya lumayo ito ng konti. You can help me if you want. Sabi niya sa akin. Talaga po? Masayang tanong ko sa kanya. You can also watch online. There's a lot of cooking videos there. Sabi niya. Gusto ko po yan. Kaya lang wala pong internet ang cellphone ko at panahon pa po ito ni Kupong-Kupong. Sabi ko sa kanya. You don't have phone? Tanong niya sa akin. Meron po. Kaya lang panahon pa po ni lolo ko, yung phone ko. Nakangusong sabi ko. Bigla itong tumawa ng malakas. Napatingin naman ako dahil ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Hindi lang ngiti dahil tumatawa siya. Ang gwapo niyo po kapag masaya kayo. Wala sa sariling sabi ko. Nalak ang mata ko nang narealize ko ang sinabi ko. Napatigil din ito sa pagtawa at nakita ko na namumula ang mukha niya pababa sa leeg niya. Nakita ko rin na palunok ito. Sinampal-sampal ko pa ang bibig ko habang pinapagalitan ko ang sarili ko. Hiyang-hiya ako sa mga oras na ito. Tumiki muna ito bago nagsalita ulit. You can use my phone. Sabi niya sabay abot ng cellphone niya. Huwag na po.
Hindi rin ako marunong gumamit niyan, baka masira ko lang po iyan. Pagtanggi ko sa kanya. Kaya nga gamitin mo para masanay ka. I can teach you also if you want. Dagdag pa niya. Napaisip ako kung hihiramin ko ba. Mamaya na lang po ako magpapaturo sa iyo kapag tapos na kayo mag-agahan. Sabi ko. Okay. Tanging sagot niya sa akin. Ang galing niya magluto. Sabi niya, spices to daw ito. Kapag may hangover siya, ayun daw ang kinakain niya. Kumuha naman ako ng notebook at ballpen kasi isusulat ko kung paano niya niluto. Masalamat din ako dahil hindi ito masungit sa akin. Mabait din pala siya ng very very light. Kagaya ng lagi kong sabi, light lang. Nagayos ako ng mesa para makakain na siya. Naglagay ako ng plato at pinagtimpla ko siya ng kape. Manang, bakit isa lang plato dito? Biglang tanong niya sa akin. May kasabay po ba kayo? Saglit pat kukuha lang ako ng isa pa. Sabi ko, nilapag ko din ang plato at baso. Why are you still standing there? Tanong niya sa akin. Po? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Sabayan mo na ako. Starting today, sabay na tayong kumain. Sabi niya. Pero hindi po pwede, senyorito. Sabi ko sa kanya. Who said that? Galit na tanong niya. Ay, ayun na naman siya. Galit na naman siya. Ako po. Hindi po kasi maganda na kasabay niyong kumain ng katulong niyo. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo sumabay sa akin? Okay, fine. Babawasan ko na lang ng 5,000 ang sahod mo. Sabi niya kaya nataranta ako. 5,000? Ang laki naman. Pero, hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil, how about 10,000? Pwede na ba yun nakaltas? Binawasan pa niya kaya mabilis akong umupo. Ang totoo po, gustong gusto ko talaga na may kasabay kumain. Sabi ko pa habang nalalagyan ang plato niya ng pagkain. Kung hindi ka pa tatakutin, hindi ka pa susunod. Pabulong na sabi ni Daryl. May sinasabi po kayo, senyorito? Don't mind me, just eat. Pasupladong sabi niya, kaya kumain na lang ako. Masarap ang luto niya, kahit maanghang. Grabe ang pawis ko habang humihigop ng sabaw kaya itinali ko ng mataas ang buhok ko. Napalunok naman si Daryl nang makita ang makinis at maputing leeg ni Sasha. Napainom siya ng isang basong tubig. Pagkatapos namin kumain, ako ay nagligpit at naghugas dahil trabaho ko din talaga iyon. Wala namang lakad si senyorito ngayon kaya naisip ko na magpapaturo na lang ako sa kanya kung paanong gamitin ang phone niya. Naligo muna ako pagkatapos ay lumabas ako. Dahan-dahan pa ang paglapit ko sa kanya kasi nanonood dito ng TV ngayon. Para akong balerina kung maglakad dahil nakatingkayad ako. Umupo ako sa sahig at siya naman ay sa sofa. Tahimik lang ako. Nahihiya din kasi ako makipag-usap sa kanya. Nakafocus lang ako sa movie na pinapanood namin. Shucks, nagulat ako dahil may kissing scene. Yumuko na lang ako dahil ayoko na panoorin. Alam ko naman na sanay na si senyorito kasi kagabi nga may kahalikan siya. Nabigla ako nang binabangga na senyorito ang balikat ko. Yun pala, iniabot niya sa akin ang phone niya. Napalunok pa ako dahil hindi ako makapagsalita. Nahihiya din ako. Nang hindi ko pa kinukuha sa kanya, umupo ito sa tabi ko. Nalalangap kong pabangon niya na alam kong mamahalin. Kahit siguro hindi ito maligo ay mabango pa rin. Okay, let's start. Sabi niya sabay kuha ng kamay ko at lapag ng phone niya. Senyorito, nakakatakot naman pong hawakan ng phone niyo. Alam ko po na mamahalin ito. Sabi ko sa kanya, sobrang ganda kasi talaga ng phone niya. Paano ko matututo kung hindi mo hahawakan? Sabi naman niya sa akin. Okay, let's begin. Sabi niya ulit sa akin. Senyorito, okay lang ba sa inyo na turuan ako? Nakakahiya po kasi. Tanong ko sa kanya dahil yun ang nararamdaman ko. Huminga ito ng malalim at lumapit sa akin. Halos maduling naman ako sa lapit ng mukha niya. Sigurado ako. Sagot niya sa akin kaya nalanghap ko ang mabango niyang hininga. Tinikom ko ang bibig ko at napalunok pa ako. Umiwas din ako ng mata. Nakatagilid na ako sa kanya. Pinakaramdaman ko siya. Nang sa tingin ko'y wala na siya ay lumingon akong bigla pero wrong move dahil nandyan pa siya. Saktong nalapat ang mga labi namin sa isa't isa. Nanigas ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Akmang lalayo ako nang gumalaw ang labi niya. Biglang may dumaloy na kakaibang init sa loob ko. Nagsisimula na siyang halikan ako. Dahil nga wala akong karanasan ay wala akong ginawa. Tumigil ito at sinabing, "Kiss me back, babe." Utos niya sa akin at muling inangkin ang labi ko.
Tutugon na sana ako at bala kong gayahin ang ginagawa niya na maalala ko na may iba siyang kahalikan, kaya itinulak ko siya. Senyorito, huwag niyo akong itulad sa mga naging babae mo. Sabi ko sa kanya at tumayo ako para pumasok sa kwarto ko. Pinagsasampal ko ang bibig ko dahil sa katangahan ko. Malantod ka rin. Kahit nagwapo siya, alalahanin mo, marami na siyang nahalikan. Kastigo ko sa sarili ko. Naibato ko sa kama ko ang phone niya dahil hawak ko pa rin pala ito hanggang ngayon. Pero nilapitan ko din naman at pinagmastang mabuti. Kinuha ko ito at nagsimula ako magpipindot. Sorry, patituloy ko na pagbuntungan ko. Di ko pa naman sila, no? Kausap ko sa phone niya. Natuwa ko kasi okay naman at mabilis ko itong natutunan. Ganito lang pala ito. Hindi naman pala may hirap gamitin. Hinanap ko ang camera at itinapat ko sa akin. Pinindot ko ang bilog sa gitna, sabay smile. Alam ko ito kasi minsan nagsaselfie kami ni Ate Chan sa mansyon. Ang ganda ko dito sa camera. Ang linaw kasi ng kuha ko. Siguro pwede kong ipapasa kay Manong ito kapag nakabili ako ng cellphone. Kahit nahihiya ako sa nangyari, lumabas pa rin ako dahil magtatanghalian na rin. Senyorito, tawag ko sa kanya pero hindi ito sumagot sa akin kaya tinawag ko ulit. Senyorito, ito po pala ang phone niyo, nadala ko po pala kanina. Sabi ko sa kanya pero nanatili itong walang imik. Nagalit kaya siya sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Bahala siya kung galit siya. Pumasok ako sa kwarto ko at nagbihis na ng damit na pangalis. Alam ko malapit lang ang mall dito. May natitira pa naman ako sa pera ko kaya bala kong bumili ng school supplies kahit na konti lang. Dahan-dahan ako lumabas at hindi na ako nagpaalam sa kanya. Habang nasa jeep ako ay binabagabag ako dahil hindi ako nagpaalam. Baka kasi magalit ito sa akin. May parte na nagsasabi na mali na hindi ako nagpaalam pero may bumubulong din na tama lang yun dahil ayaw naman niya akong kausapin. Pagbaba ko sa jeep ay pumasok agad ako sa mall. Malaki ito at malawak. Napakaganda din sa loob kaya aliw na aliw ako habang pinagmamasdan ng mga butik. Pumunta ako sa bookstore at nagbasa ako ng ilang books. Pagkatapos ay tumuloy ako sa school supply section nila. Namili ako ng ilang gamit at paglabas ko sa bookstore ay pumunta din ako sa food court para doon kumain. Natakam na ako sa siomai, donut at buko juice kaya yun ang binili ko. Gusto ko sanayin ang sarili ko para sa susunod ay alam ko na mga dapat kong gawin. Naalala ko si nanay at ang kapatid ko. Balang araw kakain kami sa sikat na restaurant. Pero sa ngayon sisikapin ko maging maayos ang pag-aaral ko at ng kapatid ko. Tumambay muna ako doon bago nagdesisyong umuwi. Paglabas ko sa mall ay may bumangga sa akin. Nagulat ako dahil si Stephen pala ito. Sasha? Gulat din na sabi niya. Hi kuya. Bati ko sa kanya. Oh, hi. Binati niya akong pabalik. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin. Bumili lang ako ng mga gamit. Sabi ko naman sa kanya saka ko ipinakita ang paper bag na dala ko. Pauwi ka na ba? Pwede kitang isabay. Tanong niya sa akin at inalok na rin akong isasabay niya ako. Oo, pauwi na ako. Sagot ko sa kanya. Sabay ka na sa akin. Ihatid kita sa inyo. Naku, wag na. Mag-jeep na lang ako. Baka makaabala pa ako sa'yo. Sagot ko sa kanya. No, I insist. Sumabay ka na. Sabi niya kaya napatango na lang ako. Nakakahiya naman dahil hindi naman kami magkakilala. Tapos sasabay ako sa kanya. Pero mukha naman siyang mabait kaya pumayag na ako. Sinabi ko sa kanya ang lugar at nagulat ako dahil dito din siya nakatira. Nakikitira lang ako sa boss ko. Sabi ko sa kanya, Are you okay there? Or safe? Nag-aalalang tanong niya. Oo naman, mabait yung boss ko at hindi naman niya ako gagawin ng masama. Sabi ko sa kanya, If you need help, just call me. Sabi niya sabay abot ng calling card niya sa akin. Pagdating namin ay sabay na rin kaming pumasok sa elevator. Nauna akong bumaba sa kanya dahil 6th floor pa siya. Kumuway ako sa kanya dahil kumuway siya sa akin. Pero nagulat ako nang maglalakad na sana ako papunta sa unit ni Manong nang makita ko siya na masama ang tingin sa akin. Kinabahan akong bigla. Nakita kaya niya si Stephen? Pero wala naman kaming ginagawang masama. Tatanggalin kaya niya ako sa trabaho? Paano ng pag-aaral ko? Kabilin-bilinan pa naman niya na huwag akong makapag-usap sa ibang mga lalaki. Ang dami kong naiisip ngayon. Natakot din ako dahil saan ako pupunta kapag pinalayas niya ako. Napaigtad ako nang malakas na sumara ang pinto dahil padabog itong pumasok. Sus Maria Josep,
Bigla akong bulala sa pagkagulat. Lagot ako ngayon. Tanging sabi ko sa sarili habang mabagal na lumalapit sa unit niya. Nananalangin ako na sana hindi ito magalit ng sobra. Daryl's POV. Umalis ako at hindi na nagpaalam sa kanya. Masaya kami nag-inuman ng mga kaibigan ko. Si Luke, Rico, Rafa at Tristan ang kasama ko na nagparty sa bar. Normal na sa akin na may mga babae lumalapit sa akin. Sa amin ay kami na lang na tatlo ang hindi nagsaseryoso pagdating sa babae. Iba talaga kapag gwapo. Pangasar sa akin ni Luke. Of course. Mayabang pa na sagot ko sa kanya. Ako, si Rafa at Tristan, kami ang mga walang sinaseryoso. Takot kasi kami sa commitment. May lumapit sa akin na babae. I want you. Bulong sa akin ng babae. Be ready, honey. You will scream tonight. Bulong ko din sa kanya. I'm born ready, prof. Malanding sabi niya. Siyempre pinagbigyan ko. Sa kotse pa lang ay nakaisa na kami. Siyempre, nagsuot ako ng proteksyon. Mahirap na baka biglang dumami ang lahi ko. Ako na ang gumalaw sa amin hanggang sa nakaraos na ako. Nagmanaho na ako papunta sa kondo ko. Siguro itulog na si Manang kaya magdadala ako ng babae sa unit ko. Masasanay din siya, katagalan. Ayoko nang maging malapit siya sa akin. Pagpasok namin sa unit ko ay naghahalikan na kami. Natigil lang kami nang nakita ko si Manang. Mabilis itong tumakbo papunta sa kwarto niya pero nailak pala niya. Habang abala si Manang sa paghampas ng pintuan niya, kinausap ko ang babae. Miss, I think you need to go. Sabi ko sa kanya. Why? We're not done yet. Sabi niya habang inaakit ako. We're done already. You can go now. Walang emosyon na sabi ko sa babae. Nawala na rin kasi ang kagustuhan ko na makapagtalik sa kanya. Padabog itong lumabas. Ako na may kinuha ang susi sa drawer. Hindi naman ako sobrang lasing. Lumapit ako kay Manang at ipinasok ang susi pero hindi ako makakonsentrate sa ginagawa ko dahil naakit ako sa makinis niyang balikat. Nakatali ka sa ang buhok niya at litaw na litaw ang makinis niyang balikat sa pambahay na suot niya. Inilapat ko ang labi ko sa balikat niya. Shit, dahil agad na nag-react ang alaga ko. Alam ko na ginigising niya ako pero nagkunwari akong tulog hanggang sa parang hiniheli na ako. Hindi ko na malayan ang sumunod na nangyari. Basta ang alam ko nagising ako na nasa kama ko na. Medyo masakit ang ulo ko kaya naisip ko na magluto ng spices stew. Yan kasang kinakain ko kapag may hangover ako. Paglabas ko ay nakita ko itong abala sa pagpiprito ng itlog. Uminom muna ako ng tubig at pagkatapos ay kumuha ako ng mga ingredients sa fridge. Tinuruan ko din siya na magluto. Nang sabihan ko siya na manood online ng mga video recipe at sinabi niya na walang internet ang phone niya. Kaya tinanong ko siya kung may phone ba siya. Hindi ko maiwasang matawa sa sagot niya, kaya inalok ko na lang ang phone ko na gamitin niya. Ayaw sana niyang sumabay sa akin pero tinakot ko na kakatasan ko ang sahod niya, kaya mabilis itong umupo at sumabay sa akin sa breakfast. Pumasok ako sa kwarto ko para maligo dahil mamaya ay tuturuan ko siyang gumamit ng phone ko. Paglabas ko ay wala pa siya, kaya umupo muna ako at nanood ng movie. Paglabas niya dahan-dahan itong umupo sa sahig. Gusto ko siyang hatakin papunta sa tabi ko pero nagpigil ako. Napaka-inosente niya dahil yung nasa part na ng kissing scene ay nagtakip ito ng mata. Napangiti naman ako. Naalala ko tuloy noong hinalikan ko siya dati. Shit, ito na naman ako. Para hindi ito mailang ay umupo ako sa tabi niya. Nahiya itong kunin ang phone ko kaya lumapit pa ako sa kanya. Umiwas ito ng tingin at dahil doon, malaya akong napagmasdan ng mukha niya, lalo na ang mapupulan niyang labi. Hindi ako umalis dahil syempre alam ko na anytime lilingon siya sa akin. At tama nga ako dahil saktong-sakto sa labi ko ang labi niya. Hinalikan ko siya pero masyado siyang halatang wala pang karanasan dahil hindi man lang siya tumugon, kaya inutusan ko pa siya. Hindi ko inaasahan ng sumunod niyang sinabi na wag ko daw siyang itulad sa mga babae ko. Mabilis din itong pumasok sa room niya habang daladala niya ang phone ko. At dahil aminado ako sa kagaguhan ko, pumunta nila ako sa kusina para magluto ng lunch namin. 2 araw pa lang kami magkasama pero pakiramdam ko, mahirapan ako makasama siya ng matagal. Matagal itong nasa loob ng kwarto niya. Nang lumabas naman ito ay inabot sa akin ang phone ko. Hindi ko siya pinansin dahil ngayon lang ako tinabla ng hiya. Ang dami ko nang nahalikan ng babae pero labi niya ang kakaibang lasa dahil sobrang tamis.
para sa akin. Para itong candy na nais kong tikmang palagi. Dahil na rin hindi ko siya pinansin ay lumabas ito sa kusina. At pagkatapos ko magluto ay hinintay ko siyang lumabas pero wala. Kaya nag-chat na lang ako ng phone ko. Nagulat pa ako dahil ang dami niyang selfie at ang lahat ng kuha niya ay nakangiti siya at ang ganda niya. Ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit napapangiti mo ako? Tanong ko sa larawan niya. Nagtataka na ako dahil wala pa rin lumalabas kaya kumatok na ako pero wala pa rin sumasagot. Wala akong choice kaya binuksan ko na ang pinto at wala nga siya. So, umalis siya nang hindi nagpapaalam sa akin? Hindi ako mapakali kaya lumabas ako. Hindi na rin ako kumain dahil nawalan na ako ng gana. Tumabay ako sa lobby pero wala pa din hanggang sumapit na ang gabi at nagpasya na ako na bumalik sa unit ko. Pero nung nasa hallway ako'y narinig ko ang pagbukas ng elevator. Dati wala akong pakialam pero ngayon ay napalingon ako at biglang uminit ang ulo ko sa nakita ko. Kasama na naman niya ang babaerong pinsan ni Luke. Sa inus ko'y padabog kong isanara ang pinto. Pumasok ako sa room ko at doon pilit pinapakalma ang sarili ko. Paglabas ko'y lumapit sa akin siya pero hindi ko siya pinansin. Senyorito, sorry po. Sabi niya sa akin. Hindi ako sumagot kasi masisiguan ko lang siya. Alam ko po na mali ang ginawa ko na hindi ako nagpaalam at hindi dapat ako nakapag-usap kay Stephen. Nakita lang po kami at sinabay niyo po ako pauwi. Bumili lang po ako ng school supplies. Hindi ako nagpaalam kasi Hindi ko na siya hinayaang tapusin ang nais niyang sabihin dahil inangkin ko na ang labi niya. Alam ko nagulat ko siya. Kiss me back, babe. Bulong ko sa kanya nang naghiwalay ang mga labi namin. Hinalakan ko ulit siya pero banayad lang. Hinihintay ko na tumugon siya. At sa wakas ay nakipagsabayan siya sa akin. Sobrang saya ko dahil sumunod siya sa utos ko sa kanya. Ang lambot talaga ng labi niya. Hindi maiwasang mag-react ng kaibigan ko pero hindi ko pwedeng gawin sa kanya ang ginagawa ko sa ibang babae. Bata pa siya at ayoko na masira ko agad ang pangarap niya. Sabay kaming napaungol nang nagiging mapusok na ang paghahalikan namin. Parang sinisilaban na ang katawan ko. Minsan ay kinakagat-kagat ko pa ang labi niya. Kahit na ayoko pa na tumigil ay ginawa ko dahil baka iba ang marating namin. I think we need to stop. Go to your room now. Utos ko sa kanya. Ako man tatalikod dito nang hapitin ko ulit siya at hinalikan ko siya. Tumugo naman ito. Nakahawak ko sa maliit niyang bewang habang nakakapit naman siya sa braso ko. Nang bitawan ko siya ay mabilis itong tumakbo papunta sa silid niya. Nang ma-realize ko ang ginawa ko ay mabilis akong pumasok sa room ko. Diretso sa shower para patayin ang init na nararamdaman ko. Shit, hindi pwede ito. Magiging professor niya ako kaya ngayon pa lang ay dapat ko nang pigilan ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko. Mabilis ako naligo at umalis ako ng kondo. Gusto ko muna magpalamig kaya pumunta ako sa kondo ni Max. Habang nagmamaneho ako ay hindi ko maiwasang hawakan ng labi ko. Bigla na lang ako napapangiti sa kalokohan ko. Sasha's POV. Hindi ako makapaniwala na bumigay ako. Pagpasok ko sa kwarto ay sinabunutan ko ang sarili ko sa kalandian ko. Kakasabi ko lang kanina na ayoko matulad sa mga babae niya pero ako naman itong bigay na bigay sa kanya. Paano na bukas? Anong gagawin ko? Nakakainis pa dahil napaihi pa ata ako dahil basang-basa ang panty ko ngayon. Mabilis akong pumunta sa banyo para magbihis ng panty ko. Kasalukuyan ako nakatingin sa salamin. Wala sa sariling napahawak ako sa labi ko. Ganon pala ang pakiramdam kapag nakikipaghalikan. Bakit ang sarap niyang humalik? Ang lambot ng labi niya. Hanggang ngayon pakiramdam ko magkadikit pa rin ang mga labi namin. Sasha, tumigil ka na. Kalimutan mo na yun. Huwag ka magtitiwala sa mga pahalik-halik niya. Kalawang babaero yun. Hindi kanya type. Dahil isa kang manang. Kumbinsi ko sa sarili ko. Hoy puso, tumigil ka na. Kanina pang mabilis ang tabok mo, baka magkasakit na ako niyan. Saway ko sa puso ko na hanggang ngayon ay malakas pa rin ang kabog. Sumampa ako sa kama ko at nagpagulong-gulong hanggang sa nahulog ako. Aray! Sabi ko habang hinihimas ko ang balakang ko. Stop na nga, dahil baka mapilayan pa ako kapag hindi pa ako tumigil. Tumayo ako at sumampa ulit sa kama ko nang maalala ko ang pinamili ko'y mabilis akong lumabas para kunin sa sala. Tahimik ang buong paligid. Bago ako pumasok sa silid ko'y tumingin muna ako sa pinto niya. Nandyan kaya siya? Tanong ko sa sarili. Nakabibing ang katahimikan. Next week, uuwi muna ako sa amin. Hindi pa ako nagpaalam kay Manong pero kay Senyora ay nagpaalam na ako. Gusto ko kasing umuwi muna dahil magsisimula na ang klase in 2 weeks.
Matagal ko silang hindi makikita kapag naging abala na ako sa pag-aaral ko. Nakahiga lang ako sa kama pero hindi ako makatulog. Buong magdamag yata ay gising ako. Napabalik ko sa kunang bangon nang tingnan ko ang wall clock. 11 na ng tanghali. Patay ako nito. Paglabas ko'y bumungal sa akin si Senyorito at Max na nakaupo sa sofa habang naghahalikan. Napakababaero niya talaga dahil kagabi ako ang hinahalikan niya pero ngayon ay iba na naman. Di bale, yun na ang huling beses na mahalikan niya ako. Ibibigay ko lang ang halik ko sa magiging boyfriend ko.